Nagsimula ang lahat ng trahedya sa bayan namin. Ang may balibalitang isang bata ang nawawala sa kilalang kagubatan sa isang bayan na matatagpuan sa Surigao. Ako si Densyo. Nung mga panahon na yun, ako ay 10 taong gulang pa lamang at nagumpisa ang lahat ng mga kababalaghan na nangyari sa amin. Nang ang mga kaibigan ko at ako ay nagplano ng lakad para magpiknik malapit sa bayan namin dahil wala kaming pasok ng ilang araw at gusto namin sulitin ang bakasyon. Biyernes noon at kakagaling lang namin sa paaralan. 5 kaming magkakaibigan, 3 kaming mga lalaki at 2 namang mga babae. Hot topic ngayon ang nawawalang bata sa lugar namin, pero dahil ito ay bali-balita lamang, hindi namin ito masyadong pinapansin. Saka malayo naman sa amin ang nasasabing gubat kaya wala lang sa amin ito at ipinagpatuloy pa rin ang plano namin sa aming magiging lakad. Paano kaya kung sa gubat tayo maglaro at pagkatapos ay doon na rin tayo magpiknik? Sawa na ako sa sementeryo, wala namang multo doon. Sabi ng isa kong kaibigan. Napatawa kami dahil ilang beses na kaming nag-go-coast hunting sa sementeryo at ni isang multo, wala kami ni minsan nakita. Sabi pa nga ng magulang namin, mag-ingat kami pero matigas pa rin ang ulo namin. Mas okay kung mag-picnic na lang tayo. Mas masaya. May bisita kami bukas, panigurado maghahanda si nanay, kaya meron akong masishare para sa pagkain natin. Sabi ng isa kong kaibigang babae. Patakas akong kumuha ng kaunting bigas sa bahay para hindi magduda ang mga magulang ko na abala sa panonood ng balita. 5:00 pa lang ng hapon, kaya may oras pa kami para ihanda ang iba pang gamit na dadalhin sa piknik. Ang saya ko noong mga panahong iyon. Lahat kami excited sa piknik. Iniwan namin ang mga gamit sa kubo ni Lola. Ipinaalam ko rin ang kariton na gagamitin namin. Nako, apo, huwag kung saan-saan pupunta ha. Delikado ngayon, baka aswang ang umaaligid sa lugar natin. Nabalitaan ninyo ang batang nawawala, hindi ba? Sabi ni Lola habang nagtatahi. Lola, malayo naman sa atin yon, saka marami kami. Huwag niyo pong sasabihin kay ina, kakain lang naman po kami at maglalaro. Napailing na lang si Lola at may ibinigay sa akin. Para saan itong asin at bawang, Lola? Gusto ko lang naligtas ka. Kapag may nakita kayong aswang, batuhan din ng asin at ng bawang. Pero kapag tingin nyo delikado na sa lugar nyo, tumakbo na kayo at lumapit sa mga tao na makikita nyo. Napatango na lang ako sa sinabi ni Lola at nagkamot sa ulo. Kinagabihan, halos hindi ako makatulog sa sobrang excitement. Kinabukasan, masaya akong nagising. Tinulungan ko ang nanay ko sa pagluluto para mapabilis at makakain kami agad ng umagahan. Pupunta kami sa bayan ng papa mo at kapatid mo, sasama ka? Napakamot ako sa ulo dahil gusto kong sumama pero may kasunduan kami ng mga kaibigan ko. Hindi na po, magpapabili na lang ako ng pagkain. Ako na ang naghugas ng pinggan at naiwan sa kusina upang magtabi ng tira naming itlog at pritong daing sa mesa. Naglagay din ako ng kutsara at pepper plate sa bag na gagamitin ko sa picnic namin, pati na rin tubig sa tumbler ko na ginagamit ko tuwing pupunta sa school. Pagkaalis nila nanay, pumunta agad ako sa kubo para ilagay ang mga dala ko. Nandoon na ang 2 kaibigan kong lalaki at naghihintay. Nagdala ako ng jacket at nagsuot ng jogging pants dahil siguradong madamo sa gubat. Maya-maya, dumating na rin ang 2 kong kaibigan na babae. Nang kumpleto na kami, inayos na namin ang mga gamit sa kariton at nagsimula na kaming maglakad papunta sa gubat. After ng ilang oras na paglalakad, hindi namin namalayan na napapalayo na pala kami sa mga kabahayan at tila inasa kabundukan na kami ng kabilang bayan. Ipinagpatuloy namin ang aming paglalakad hanggang sa nakaramdam na kami ng gutom. Kaya naman dali-dali kaming naghanap ng open field na lugar para dun magluto at magpahinga. Habang kami ay naglalakad, nakakita kami ng malaking puno na tila idekada na ang tanda. Dito na ba tayo magluluto guys para sa ating tanghalian? Sabi ko. Tara! Mukhang okay naman ang lugar, tahimik at malaki din ang puno na pwede natin liliman. Banggit ng aking mga kaibigan. Kaya naman, kaming mga lalaki ay nagsimula ng magsibak ng kahoy at namulot kami ng kahoy para panggato. Wala kasi kaming dalang itak. Nagsimula kaming magluto at maghanda ng pagkain. 2:00 na pala kami nagsimulang kumain. Tawanan dito, tawanan dyan, masaya kaming nagkwekwentuhan ng barkada.
Pero habang kumakain kami, may naramdaman kaming parang nagmamasid sa amin. May kaluskos kaming naririnig sa mga malalaking damuhan at oras-oras ang iyak ng mga uwak sa malaking puno na kung saan kami kumakain. Baguhan kami sa lugar, kaya wala talaga kaming idea kung normal lang ba yun dahil nasa bundok kami at alam naman naming iba-ibang hayop ang nakatira doon. Pero dahil maaga pa at madami naman kami, ay kampante naman ako at ang aking mga kaibigan na walang mangyayari sa amin, kaya isinawalang bahala na lang namin ito at nagpatuloy sa kwentuhan. Pagkatapos naming kumain, nagpatuloy na kami sa paglalakad at naghanap ng bagong spot na kung saan kami pwede maglaro at magbanding. Nilagyan nga pala namin ng palatandaan ang dinaraanan namin para madali naming masundan ang ruta pa uwi at hindi kami mawala. Habang kami ay naglalakad, nakakita kami ng malaking kuweba na magandang pwestuhan para magpahinga at maglaro. Habang sinusuyod namin ang loob ng kuweba, nagulat ang isa kong kaibigan sa unahan dahil sa mga nakita nitong tunaw ng mga kandila. Buto ng mga hayop na dun na namatay at ang ikinagulat ng lahat ay ang malaking rebulto na sa tingin namin ay simbolo ng mga kulto. Tara na, umalis na tayo. Nakakatakot sa lugar na to. Sabi ng mga kaibigan kong babae. Akala ko ba, bukod sa picnic natin, gusto niyo rin ng kakaibang experience? Di ba gusto niyo makafita ng multo? Tingin ko ito na ang pagkakataon natin para makafita ng totoong multo. Patawang sabi ng mga kaibigan kong lalaki. Napagpasyahan ng mga lalaki kong kaibigan na dun muna mamalagi habang nagpapalipas ng init ng araw. Kaya naman wala na rin nagawa ang mga kaibigan kong babae at inisip na lang nila na katang-isip lamang ang mga bagay na pumapasok sa isip nila. Nang mapagpasyahan na namin na dun muna mamalagi ng ilang oras, dali-dali kaming nag-isip ng laro na pwedeng gawin. Dahil sa malawak na lugar at madaming pwedeng taguan. Napagpasyahan ng grupo na maglaro ng tagu-taguan. Ang huling mahuhuli ay makakakuha ng isang chichirya bilang premyo. At ang una namang matataya ay papapiliin kung truth or dare ba, saka ito mag-iisip kung ano ang tatanungin nito sa kanya o ipapagawa bilang parusa. Sumang-ayon ang lahat, kaya naman dali-dali na kaming nag-umpisa. Nung oras na yun ako ang taya sa laro, kaya naman dahan-dahan akong nagbilang para sila ay magtago. At nang natapos ako sa pagbibilang, agad ko na silang hinanap. Nasaan na kaya sila? Banggit ko. Nung mga oras na yun, biglang tumahimik ang kagubatan na tila'y ako lang ang nandun sa lugar na yun at hampas lang ng mga dahon at huni lang ng mga uwak ang naririnig ko. Lumamig din sa paligid dahil pahapon na at tila ba'y unti-unti na rin dumidilim dahil natatakpan na ng mga puno ang araw. Umabot ng ilang minuto ang paghahanap ko, ngunit ni isa sa kanila ay hindi ko nakita. Ni konting kaluskos at ingay magmula sa kanila ay wala akong marinig. Nung mga panahon na yun, unti-unti na akong natakot, kaya sumigaw ako at sinabi na, "Lumabas na kayo. Ayoko na makipaglaro." Ilang minuto rin ako na naghintay, ngunit ni isa sa kanila ay walang nagpakita. Kinakabahan na ako dahil mag-aalas 6 na ng hapon at paniguradong aabutan na kami ng gabi pag hindi pa kami umuwi agad sa oras. Ang hindi ko alam, nagplano pala ang mga kaibigan ko na pagtripan ako. At ang balak nila ay, iwan ako sa kagubatan habang ako ang taya sa laro naming tagu-taguan. At hihintayin na lamang nila ako sa labasan ng aming barangay. Nang ipinagpatuloy ko ang paghahanap ko at pagsigaw na maihalong takot at kaba. Nagulat ako dahil biglang may malakas na halakhak na nanggagaling sa loob ng kuweba. Isa itong halakhak ng matandang babae at kasabay pa nito ang paglabas ng mga paniki na nabulabog dahil sa ingay na yun. Kinabahan na ako at umiyak. Pero sa takot na yun, patuloy ko pa din tinawag ang mga kaibigan ko at nagmamakaawa na lumabas na sila. Gabi na, lumabas na kayo. Natatakot na ako rito. Umuwi na tayo. Lahad ko. Hindi ka na makakauwi, isa ka na sa mga biktima ko. Iniwan ka na din ng mga kaibigan mo. Nung oras na yun, hindi ko na alam kung ano ang mararamdaman ko. Dahil alam ko na ang boses na narinig ko ay hindi galing sa mga kaibigan ko. Sa takot ko, dali-dali akong tumakbo palayo at iniwan na ang mga gamit ko sa loob ng kuweba. Habang ako ay tumatakbo palayo sa lugar, nakarinig ako ng pagaspas na tila ba'y malaking ibon na nasa kalawakan, kaya naman sa kuryosidad ko, lumingon ako sa likuran ko at sa hindi ko inaasahan.
Nakita ko ang isang manananggal na putol ang katawan at may malalaking pakpak ito na kayang itaboy lahat ng madadaanan nito. Hindi ko alam ang mararamdaman ko, ang alam ko lang na kaya kong gawin nung mga oras na yun ay tumakbo ng mabilis at pumasok sa mga kakahuyan na alam kong hindi ako nito masusundan dahil sa kapal ng mga puno at pwede ko siyang taguan. Habang ako ay tumatakbo ng mabilis, hindi ko napansin na may butas pala sa daraanan ko, kaya naman nahulog ako rito at sa hindi ko inaasahan ay nawalan ako ng malay. Hindi ko alam kung ilang minuto ako nawala ng malay, pero naalimpungatan ako at nagulat ako dahil ang bumungad sa akin ay ang katawan ng isang bata na duguan at butas ang katawan nito na tila ba iwala na ang mga organs nito at may kagat rin ito sa mukha na hindi ko alam kung gawa ba ito ng manananggal o ng mga hayop na nasa kagubatan. Dali-dali akong tumayo at humingi ng tulong. Ngunit sa hindi ko inaasahan, isang manananggal ang tumambad sa akin habang ito'y lumilipad na may masamang tingin sa akin. Noong oras na yon, hindi ko na alam ang gagawin ko at ang tanging baon ko na lamang ay ang dasal. Habang ako ay nagdadasal at pilit na itinataboy ang manananggal. Tumambad sa akin ang isang supot na asin at ang mga bawang na nalaglag sa bag ko nang ako ay nahulog. Naalala ko kaagad ang bilin sa akin ni Lola na ibato ko daw ito sa manananggal para layuan ako. Agad kong kinuha ang asin at piraso ng bawang at binato ko ito ng malakas sa manananggal. Nasaktan ito at biglang umusok ang mga pakpak nito, kaya naman ginawa ko itong oportunidad para umakyat sa butas para tumakbo palayo sa lugar na yun. Ngunit nanlaban ito at pilit pa rin akong hinabol. Nahawi ng mga matatalim nitong kuko ang braso ko kaya nagtamo ako ng sugat na iniinda ko habang ako ay tumatakbo. Umabot ng 3 oras ang habulan namin hanggang sa naubos na ang asin at bawang na dala ko. Hindi pa rin ako sumuko sa pagtakbo hanggang sa umabot na sa puntong gumagapang na ako sa kagustuhan lang na makauwi ako. Nung mga oras na yun, tanging iyak na lang ang kaya kong gawin dahil unti-unti na akong nawawala ng pag-asa na makakauwi pa. Hanggang sa may narinig akong mga boses na tumatawag sa pangalan ko. Densyo! Densyo! Hanggang sa narinig nila ako na umiiyak at pilit na tinatawag ang mga pangalan nila. Tulungan niyo ako! Tulong! Tulong! Dahil sa pagod at nanghihinang mga katawan, nung mga oras na yun nawalan na ako ng malay. Nagising na lang ako, nasa hospital na ako. At lahat ng mga pamilya ko at kaibigan ko ay umiiyak sa tabi ko. Sorry Densyo, hindi naman namin alam na mangyayari sa iyo yun. Sana mapatawad mo kami. Ganon din po sa inyo tita and tito, pasensya na po. Sabi nila. Nung mga oras na yun, galit lang ang nararamdaman ko sa kanila sa ginawa nila sa akin. Kaya naman hindi ko sila inimik at tumalikod na lang sa pagkakahiga. Ilang araw din ang lumipas, nakalabas na ako sa hospital pero dahil sa trauma na na-experience ko. Hindi maaalis sa akin na matakot pag lumalabas ako ng bahay. Sinabi ko na din sa kapulisan ang nangyari sa akin at ang nakita kong patay na bata, kaya naman dali-dali namin itong pinuntahan. Nang makarating na kami sa lugar, nagulat ako dahil wala na sa butas ang patay na bata na kung saan ako nahulog. Ang tanging natira na lang doon ay ang damit nito na duguan at nangangalingasaw na. Nung mga panahon na yun, patuloy na naging usap-usapan ang sinasabi nilang gumagalang manananggal sa bayan namin. At dahil dito, naging mahigpit na ang bayan namin at gabi-gabi na rin ang pagroronda ng mga barangay tanod sa gubat na kung saan nila ako nakuha. Maging aral sana ito sa mga kabataan na hindi naniniwala sa mga aswang o sa mga pamahiin ng mga nakakatanda. Magandang araw mga tagapakinig. Ako si Marco, 23 anyos, ako po ay kasalukuyang nakatira sa bayan ng Lipa, Batangas. Pero sa bayan ng San Jose del Monte, Bulacan po ako lumaki. Meron lang po sana ako ikwekwento tungkol sa karanasan ko tungkol sa aming tiyahin na si Tita Liza. Siya po ay may problema sa pag-iisip at madalas nagsasalita ito na para bang may ibang kinakausap o minsan naman ay bigla-bigla na lang itong nagagalit. Mula pagkabata, lagi akong nagtataka kung ano ang nangyayari kay Tita Liza. Kaya kamakailan lang napagdesisyonan ng aking lola na ibahagi ang buong kwento nito sa akin.
At ito na rin daw ang tamang oras para malaman ko ang totoo. Noong 2005, kilala daw si Tita Liza bilang isang manggagansyo ng bayan namin. Lahat ng tao sa bayan namin ay galit sa kanya dahil na rin siguro sa mga atraso nito gaya ng pagnanakaw, ananakit sa mga bata at paninira ng mga gamit ng iba. Pero isang araw, nag-alala ang mga nasasakupan ng aming barangay nang bigla itong hindi na nagpakita sa aming lugar. Sanay na kami na bihira siyang umuwi dahil normal naman na sa amin na kung san-san na lang siya nakikitulog at nananalagi. Ngunit sa pagkakataong ito, lumipas ang mahigit 1 taon bago siya muling nagpakita. Nung mga panahon na yun, akala namin patay na siya. Nagpa-police blotter din kami para lang mahanap siya. Umabot din ng ilang buwan ang paghahanap namin pero nawalan na lang kami ng pag-asa at tinanggap na lang na baka patay na siya. Makaraan ng 1 taon, may nagbalita na nakita na daw si Tita Liza sa isang kagubatan sa Batangas, kaya naman dali-dali ang lolo ko para puntahan siya. At nang nakarating na sila sa destinasyon nila, nagulat ang lolo ko dahil sa sobrang dumi nito at ang tinitirahan nitong kubo ay sira-sira na. Habang pinagmamasdan ni lolo si Ate Liza, tinanong niya ito kung bakit siya napadpad doon. Sabi niya, inutusan daw siya ng kanyang nanay na bumili ng gulay sa talipapa, pero nahirapan na itong sundan ang ruta pa uwi. Sinubukan niyang magtanong sa mga tao, pero dahil sa kondisyon nito ay pilit siyang nilalayuan ng mga tao. Kaya sa halip, naglakad na lang ito para hanapin ang bahay hanggang sa inabutan na siya ng gabi. Habang siya ay naglalakad, may nakita daw siyang bahay malapit sa sementeryo na tila kumabig ng atensyon niya, kaya dali-dali itong pumunta sa bahay para sana magtanong. Nang nasa harap na siya ng bahay, bumuwad sa kanya sa bintana ang mga iba't ibang rebulto na parang humahalina sa kanya para pumasok, kaya't hindi na siya nagdalawang isip at binuksan na nito ang pinto ng bahay. Habang pinagmamasdan niya ang iba't ibang mga rebulto sa loob ng bahay, tumawag ito kung may tao daw ba at magtatanong lang sana siya. Isang matandang babae ang lumabas sa kwarto at tila ba hindi ito nagulat na may ibang tao na nasa loob ng bahay niya, bagkus, inaya pa daw nito siya kumain. Hindi na daw pinatapos ni Lolo ang kwento ni Tita Liza dahil duda na daw ito na gawa-gawa lang ang kwento niya. Kaya naman inaya na nito si Tita Liza na kunin ang mga gamit niya at umuwi na sa kanila dahil sa dumi nito at sa nangangalingasaw nitong amoy. Lumipas ang ilang araw na nanalagi si Tita Liza sa bahay nila Lolo at Lola. Ngunit sa bawat araw na nananalagi siya sa kanila ay hindi na naging ordinaryo ang pang-araw-araw nilang pamumuhay. Lagi na lang daw nawawala si Tita Liza sa hating gabi at lagi daw nilang napapansin na mailabas-pasok na pusa sa loob ng bahay nila. Hindi ito pinansin nila Lolo dahil normal naman na sa kanila na hindi natatao sa bahay si Tita Liza at alam na nila ang gawain nito. Kaya isinambahala na lang nila ito. Isang araw, may nababalita sa bayan namin na tuloy-tuloy daw ang pagkawala ng mga bata sa bayan namin. Kaya nabahala sila Lolo at Lola at sinabi kay Tita Liza na iwasan na ang paglabas sa gabi dahil may gumagala daw na multo. Nang marinig yun ng tita ko, bigla daw ito humalakhak ng malakas na sabayan pa ng pagtingin nito ng masama sa lolo't lola ko. Nung gabi na yun tahimik ang buong bayan namin, wala ng mga tao sa labas dahil sa pinatupad na curfew sa amin. Habang nagroronda daw ang isa sa mga barangay tanod sa barangay, napadaan ito sa bahay namin at nagulat sa kanyang nakita. May pusa daw na lumabas sa bintana ni Tita Liza at kalaunan ay nag-anyong aswang daw ito at agad-agad na tumakbo paakyat sa bubong ng kapitbahay namin. Kinaumagahan, nireport daw ito ng patago ng mga barangay tanod kay Lola. At sinabi sa kanya ang nangyari. Nabanggit din nila na kung gusto daw nila Lola ay sumangguni daw kami sa albularyo na kakilala nila. Nabanggit din ni Lola na meron nga daw pusa na labas-pasok sa kanila. Pero hindi nila ito pinapansin. Nung mga oras na yun, takot ang naramdaman ni Lola at pag-aalala, kaya naman dali-dali itong pumasok sa kwarto ni Tita Liza at naabutan niyang natutulog ito sa kanyang kama. Habang pinagmamasdan nito si Tita Liza, nagtaka siya sa kanyang nakita dahil merong dugo ang kumot nito. Kaya naman lumapit ito at inalis ang kumot kay Tita Liza. Nang pag-alis ni Lola ang kumot, ay nakita nito na duguan ang kanang braso ni Tita Liza at tila iniinda nito ang sakit dahil sa patuloy nitong paghawak sa kanyang braso. Sa kaba ni Lola, sumigaw ito at ginising si Tita Liza at tinanong kung saan niya nakuha ang kanyang sugat. Biglang tumayo si Tita Liza at biglang hinawakan sa leeg si Lola sabay sabing,
Wala kang pakialam. Gusto mo idame din kita Binitawan ni Tita Liza ang pagkakahawak kay Lola at tumalikod ito sa kanya. Nung mga panahon na yun, takot ang naramdaman ni Lola dahil sa pagka-agresibo ng tita ko. Kaya naman napaisip ito at bigla sumagi ang sinabi ng barangay tanod sa kanya. Ilang araw ang lumipas at patuloy pa rin ang pagkawala ng mga bata sa bayan namin. Pati buntis ay isa-isang nakukunan sa hindi nila alam na dahilan. Madami na rin naging saksi sa aswang na gumagala sa lugar namin. At madalas ito napapansin sa bubong ng bahay nila Lola. Hanggang sa isang araw, nagising si Lola ng hating gabi dahil nakaramdam ito ng pagsakit ng kanyang tiyan. Kaya naman dumiretso ito sa banyo at nang matapos, napansin niya na may ingay sa kwarto ng tiyahin ko kaya dahan-dahan ito naglakad at sumilip sa pinto. Habang nagmamasid ito, nagulat si Lola sa kanyang nakita. May binabanggit daw ito na ritual na hindi maintindihan ni Lola. At kalaunan ay nag-ibang anyo ito na naging pusa at agad din na lumabas sa bintana ng kanilang bahay. Nung mga oras na yon, hindi alam ni Lola kung isusumbong ba niya ito sa mga otoridad o kakalimutan na lamang. Nabanggit ito ni Lola kay Lolo at napagdesisyonan na humingi sila ng tulong sa nabanggit ng barangay na kilalang albularyo daw malapit sa bayan namin. Kaya naman kinaumagahan, dali-dali pumunta sila Lolo at Lola sa albularyo at ikinwento ang mga nangyari. Tinanong ng albularyo kung ano ang pangalan ng anak nila at sa hindi inaasahan ay biglang nagdabog ang manggagamot. Bakit po? Ano pong problema? Sabi ni Lola. Kilala ko kung sino yung tao na tinutukoy nyo. 1 taon na ang nakalilipas, napadpad yan dito sa aking bahay. Dahil ako ay naawa, pinatuloy ko yan ng isang gabi dito sa bahay at pinakain. Pero nagulat ako dahil kinaumagahan ay wala na siya at kalaunan napansin ko na wala na ang aking bowl na kung saan nandun lahat ng mga kagamitan ko sa panggagamot at mga libro na naglalaman ng iba't ibang dasal sa pangulam, pangbabarang at pagiging aswang. Matagal ko na yun itinago dahil mas pinili ko na pumanig sa kabutihan at piliin na lang na manggamot sa mga nangangailangan. Tinanong nila Lola kung ano ba ang pwede nilang gawin para maalis ang sumpa sa anak niya. Ngunit sa pagtatanong na yun ay biglang umiling ang manggagamot. Hindi na maalis ang sumpa sa anak mo. Pero merong isang paraan para manumbalik ulit sa dati ang anak mo. Kailangan mo hanapin ang libro na ninakaw niya sa akin dahil nakapaloob doon ang isang ritual pangontra sa kanya. Lagyan niyo rin ng bawang ang buong paligid ng bahay. Dahil isa ito sa kokontra ng mga negatibong enerhiya na papasok sa loob ng bahay nyo pag isinasagawa na natin ang dasal kontra demonyo. At habang isinasagawa na natin ang ritual ay maghanda kayo ng goma na susunugin natin sa harapan niya dahil hindi ito makakalaban at mamimilipit ito sa amoy nito. Agad na umuwi sila Lola sa kanilang bahay at dahan-dahan nito pinakiramdaman ang kanyang anak kung nasa loob ba ng kanyang kwarto. Nang makita nito na wala ang kanyang anak, dali-dali nito hinanap ang libro na nasabi ng manggagamot. Umabot ng 1 oras ang paghahanap ni Lola hanggang sa nahanap na niya ito. Agad-agad pumunta sa bahay ng manggagamot si Lola at ibinigay ang libro, kaya naman nagsagawa na ang manggagamot ng pangunang dasal bilang proteksyon sa kanila pag isinagawa na nila ang ritual sa anak nito. Habang nasa manggagamot si Lola ay gumawa na din si Lolo ng banderitas ng mga bawang at hinintay na makatulog muna ang tiyahin ko bago ito isinabit sa palibot ng aming bahay. Nang sumapit na ang 10:00 ng gabi, dahan-dahan na pumasok ng kwarto sila Lola kasama ang manggagamot at si Lolo naman ay nagsunog na ng goma malapit sa tiyahin ko. Agad itong naamoy ng tiyahin ko at namilipit ito sa sakit. Kaya naman isinagawa na ng manggagamot ang kanyang ritual. Nagpupumiglas ang tiyahin kong aswang at tila ba'y gusto nito sugurin ang albularyo, pero dahil sa goma na naaamoy nito ay hindi ito makatayo at patuloy na namimilipit sa sakit. Sinubukan din nito na mag-anyong pusa para makalabas sa bintana, pero pag umaamba ito para lumusot sa butas ay umuusok ang balat nito na tila ba'y nasusunog. Ilang oras din ang itinatagal ng ritual ng albularyo at nang patapos na nito ang kanyang dasal, itinusok nito ang krus na hawak sa tiyan nito at sa hindi inaasahan ng lolo't lola ko. May itim na usok na lumabas galing sa bunganga at mata ng tiyahin ko at kasabay pa nito ay ang dalidaling pagbukas ng albularyo sa dala niyang bote. Para dun ikulong ang masamang demonyo na nanalagi sa katawan ng tiyahin ko.
Nung mga oras na yon, habang pinapakinggan ko si Lola, wala akong ibang naramdaman kundi awa sa tiyahin ko. Naging biktima siya ng angka ng demonyo at patuloy itong naging trauma sa kanya na nagresulta ng mas malala niyang pagkabaliw at kalaunan ay binawian ito ng buhay. Hanggang ngayon ay palaisipan sa amin kung tama ba ang naging hakbang ng lolo't lola ko o nagamit lang siya ng albularyo para makapaghiganti ito sa kanya at maibalik ang libro nito na alam naman ng lahat na kasamaan ang nilalaman nito. Nagsimula ang kwento ko noong lumipat kami sa probinsya. 14 na taong gulang pa lamang ako noong mga panahong iyon. Laking syudad ako, kasama ang 2 kong kapatid, ako ang panganay sa amin. Minsan lang ako nakakapunta sa probinsya dahil sa syudad kami ipinanganak, nag-aral at lumaki. Masasabi kong ibang-iba ang paninirahan sa probinsya kumpara sa syudad. May kanya-kanya silang paniniwala, ngunit sapat na ang taon ko upang maunawaan ang mga sabi-sabi. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Kiro. Ang mga nakababata kong kapatid ay sina Alisa at Kevin. Lumipat kami sa probinsya dahil naroon ang lolo't lola namin. Nag-upahan lang kasi kami ng bahay sa syudad, kaya naisipan ng ama ko na bumili ng bahay at lupa sa probinsya na sasapat sa kanyang ipon. Mas gusto pa rin daw niyang magkaroon ng permanenteng bahay at lupa sa probinsya kaysa sa syudad. Sa syudad kasi, makakapagtanim ka ng iba't ibang gulay o malapit sa dagat. Ang binili ng papa kong bahay ay luma na ngunit matibay pa rin ang mga dingding at maganda pa ang disenyo nito. Maayos pa ang bubong at malaki ang bahay. Kahit medyo maluma na, pwedeng-pwede pang tirahan ng maliit na pamilya. Madamo na ang paligid dahil matagal na raw walang nakatira. 3 minuto lang ang layo ng bahay mula sa bahay ng lolo at lola ko. Nang makarating kami sa bagong bahay, agad kong naramdaman ang pag-angat ng balahibo ko. Nagtataka ako kung bakit ko naramdaman iyon kahit kakapasok pa lang namin. Buntis nga ang nanay ko noong mga panahong iyon. Bitbit ko ang bunso kong kapatid na si Kevin dahil 3 taong gulang pa lamang siya. Naglalakad-lakad kami sa loob nang biglang itinuro ni Kevin mula sa labas. Kuya, kumakaway siya. Inosenteng sabi niya. Tumingin ako sa labas ngunit wala akong nakita. Nilapitan ko pa ito ngunit walang tao. Nagugutom ka na ba? Nagugutom na yata ito. Pakainin ko muna, sabi ko habang lumapit ako sa ina ko. Ngunit sinabi niyang dumiretso muna kami kila lola. Doon ko nalaman na hindi muna pala kami matutulog sa bagong bahay dahil lilinisan pa ito. Pagkarating ko sa bahay nila lola, nagtaka ako sa tanong niya. Sino yung kasama niyo, Apo? Sa mga panahong iyon, kinilabutan ako sa sinabi ni lola. Siya na ang nagtingin sa labas at umiling. Guni-guni ko lang siguro. Naghanda ako na makakain, siguradong gutom na kayo. Sabi niya. Sa unang araw ng pagtulog ko sa bahay nila lola, hindi ako nakatulog. Para kasing may nakatingin sa akin na hindi ko malaman kung sino. Wala akong kaalam-alam sa mga panahong iyon dahil laking syudad ako. Wala akong alam patungkol sa mga maligno dahil hindi ako kinukwentuhan tungkol doon. Wala rin akong gadget kahit medyo malaki na ako. 3 araw kaming natulog sa bahay nila lola at lolo. Sa 2 araw, tahimik ang naging gabi ko. Binigyan ako ni lola ng asin at dinikdik na bawang na nakalagay sa plastik. Ang isa pa ay isang bato na hindi ko maintindihan kung para saan iyon. Taka ko siyang tinignan noong mga panahong iyon. Para saan to, lola? Tanong ko sa kanya na akala ko ay nagbibiro lang. Itago mo iyan, Apo. Dapat ay katabi mo yan sa pagtulog mo o kahit saan ka pumunta. May nakita kasi akong nakasunod sa inyo. Sabi ni lola. Kinilabutan ako sa sinabi niya kaya lumapit ako rito. Huwag mo namang takutin ang apo natin. Pagsabat ni lolo mula sa likuran. Binabalaan ko lang siya. Mahirap na maraming aswang na pakalat-kalat na yon. Hindi lang aswang. Sagot ni lola. Lumapit siya kay ina at kinausap din ito. Pagkatapos ng mga paalala ni lola, tinurn over niya ang usapan kay ama. Kahit ano mangyari, huwag niyong pagbubuksan ang sino mang kakatok sa pintuan niyo, lalo na sa gabi. Kung ayaw niyong usubin kayo at baka makunan pa ang asawa mo. Sabi ni lola na ikinatindig ng balahibo ko.
Sinabi ko na sa'yo na huwag mo silang tatakutin. Sagot ni Ama. Umiling na lang si Lola bago kami magpaalam upang umalis. Pagdating namin sa bagong bahay, maaliwalas na ang paligid. Natanggal na ang mga damo at kahit sa loob ng bahay, natanggal na ang mga sapot at alikabok. Ang unang gabi namin sa bahay na iyon ay nagdulot agad ng puyat sa amin dahil sa patuloy na pag-iyak ng bunso kong kapatid. Hindi siya matigil sa pag-iyak hanggang sa madaling araw. Dahil dito, naisipan ng magulang ko na tanungin si Lola kung bakit hindi tumitigil ang kapatid ko sa pag-iyak. Ipa-blessing niyo ang bahay. Baka gustong-gusto nilang sundan ang batang iyan. Mungkahi ni Lola. Kahit naguguluhan at halos ayaw paniwalaan, sununod na lang ng magulang ko. Halos noong una, halos ayaw kong maniwala na mababago ng ganoon-ganoon lang. Ngunit kinabukasan, pagkatapos ng blessing, tumigil ang kapatid ko sa kakaiyak tuwing gabi. Akala ko roon na nagtatapos ang nakakakilabot na pangyayari. Ilang araw lamang ay may kalilipat din galing sa syudad sa kapitbahay. Nagkakilala kaagad ang mga magulang ko dahil pareho kaming bagong lipat. Nakakalaro ko ang mga anak nila at masasabi kong mas masaya sa probinsya dahil malawak ang lupain at damuhan. Hindi kagaya sa syudad na wala kaming maaakyatang puno. Dumating ang panahon na bali-balita na bumalik ang kumakatok sa pintuan. Noong mga panahong iyon, ayaw kong paniwalaan dahil may katagalan na rin kami sa probinsya at wala namang nangyayari. Ikinuwento ng ina ko ang tungkol dito sa kapitbahay namin. Kapag may kumatok, wag raw pagbubuksan. Ang sabi ni Lola, baka pumasok ang masamang kaluluwa. Napatawa ang kaharap niya at umiling ito. Naku, Mere, hindi ako maniniwala sa mga ganyan. Paano ko humihingi ng tulong yung tao? Paano kung hinahabol siya ng masasamang tao at humihingi lang naman ng tulong? Hindi mo ba pagbubuksan? Tanong ng kapitbahay. Hindi nakapagsalita ang ina ko. Umiling na lang siya at nagkamot ng ulo dahil kahit siya ay hindi sigurado kung totoo ba ang balita. Hayaan mo siya, iba ang probinsya sa syudad. Sagot ng ama ko sa ina ko. Malapit ng mga anak ang ina ko noong mga panahong iyon, magwawalong buwan na ang kanyang tiyan. Sa ilang linggo namin doon, may isang gabi kaming hindi malilimutan. Payapa ang gabing iyon at magkakatabi kami sa iisang kwarto. Isang palapag lamang ang bahay at may 2 kwarto. Naisipan naming magsama-sama sa iisang kwarto, sa kabila ay roon namin ilalagay ang mga gamit. Sa payapang gabi, nagulat kami nang biglang umiyak ang bunso kong kapatid, isang atungal na akala mo'y pinalo ng malakas. Hindi siya matahan kakaiyak at pagturo niya sa labas, kinilabutan kami dahil kakaiba ang ikinikilos niya. Nasiguro namin na may nakikita siyang hindi namin makita. Napatayo kaming lahat dahil sa takot na dulot ng kanyang mukha. 12:00 na ng gabi nang magsimula ang kaba namin. May kumatok sa pintuan na nagdulot sa amin ng takot, akala namin ay nananahimik lamang ang kapatid ko. Hindi kami nakapagsalita at natahimik habang nakatingin sa pintuan. Tinakpan namin ang kapatid kong umiiyak upang masigurado kung may kumakatok talaga. Sa mga panahong iyon, sobrang nanginig ang balahibo ko. Hindi namin alam ang gagawin. Halatadong kinakabahan ang mga magulang ko dahil sa walang humpay na pagkayo. Matagal-tagal ang pagkatok sa pintuan. Pinalakas ko ang loob ko at niyakap ang kapatid kong babae. Naalala ko ang ibinigay ni Lola at hinawakan iyon. Maya-maya pa, tila pinipilit buksan ang pintuan namin, tila sinisira ito. Minabuti naming hindi sumagot at manahimik na lamang. Akala namin ay hanggang doon na lang siya, ngunit lumipat sa bubong ang ingay. Napatakip ng bunganga si ina dahil sa matinding sakit sa kanyang tiyan. Aray ko, ang sakit. Sabi ni ina, namimilipit siya sa sakit. Nataranta si ama dahil sa biglaang pagsakit ng tiyan ni ina. Nang mapunta sa bubong ang ingay, naisipan niyang kumuha ng mahabang kahoy upang tabuyin ang anumang nasa bubong namin. Pilit niyang kinakalabog at sinisira ang bubong. Naisipan kong ibigay kay ina ang binigay ni Lola na bato. Nang mahawakan niya ito, humupa ang sakit. Unti-unting huminto ang ingay sa bubong. Madaling araw na nang makabalik kami sa pagtulog. Sa gabing iyon, hindi na namin nagawang matulog ulit dahil sa kaba at pawis sa katawan. Bumalik na tayo sa syudad. Ipanganak ko muna ang anak ko. Naiiyak na sabi ni ina sa ama ko. Walang nagawa si ama kundi magplano na bumalik sa syudad pansamantala.
Noong mismong gabi rin na iyon, nagulat kami na ang kalilipat din naming kapitbahay ay kinatok din. Dahil hindi naniwala ang kumare ni ina, binuksan nila ito. Wala namang nangyari. Ayos naman kaming lahat. Sabi ng kapitbahay. Pansin ko ang pagiging masama ng ugali ng bagong lipat dahil sa pananalita pa lamang niya, gusto niyang ipaniwala sa ina ko na sinungaling ang mga tao rito sa probinsya. Sinabi ko na lang sa ina ko na umalis na kami at huwag makikinig sa sasabihin nila. Dumaan ang ilang araw at nabalitaan naming tinutubuan ng bukol ang anak ng kapitbahay namin. Patuloy siya sa pag-iyak at panay ang kamot sa katawan. Sinubukan nilang ipadoktor ngunit walang inilabas na magandang resulta. Wala sana kaming balak mangialam, ngunit sila na mismo ang unang lumapit. Mere, alam mo ba ang sakit na to? Kawawa na ang anak ko. Ilang araw na ito pinadoktor na rin namin pero walang lunas. Pagmamakaawa ng kapitbahay sa ina ko. Dala ng pagkaawa ng ina at ama ko, tinawag nila si Lola at tinanong kung ano ang magiging solusyon. Diyos ko, kawawang bata. Ipinatawag pala ni Lola ang kakilala niyang manggagamot. Ikinuwento ni ina ang unang nangyari bago nagkaroon ng problema sa bata. Pinabuksan niyo ba ng pinto ang kumakatok sa gabi? Tanong ng manggagamot. Hindi nakapagsalita ang ina at ama ng bata. Napailing ang manggagamot sa mga ito. Tignan niyo ang nangyari sa bata, tinubuan ng kakaibang sakit. Kahit ipadoktor niyo, walang mababago. Sinabihan naman siguro kayo ng mga kapitbahay niyo. Karamihan sa mga baguhan sa probinsya ay dapat sanang sumunod sa mga naririnig. Alam niyo namang magubat ang probinsya natin. Tila nangangaral ang manggagamot. Huwag kayong mabubukas ng pintuan kahit sino kumatok kung wala kayong kasiguraduhan kung sino iyon. Kapag pinabuksan nyo, malayang makakapasok ang masamang kaluluwa at ang pinakamaselang katawan ang pinupuntirian niya. Napailing-iling ang manggagamot at ginamot ang bata. Puno siya ng pasa at may mga bukol sa katawan. Hindi nagtagal, makalipas ang ilang araw, unti-unting gumagaling ang bata. Binigyan siya ng panlaban ni ina dahil nakita niyang buntis. Sinabi ng manggagamot na buti na lang at hindi kami nagbukas ng pinto, kung hindi ay makukunan ang ina ko. Mabuti naman at sumunod kayo sa utos ko. Tignan niyo ang nangyari sa kapitbahay niyo. Sabi ng manggagamot. Tumango ang aking ama at ina bilang pagsang-ayon. Salamat, Mamang. Mag-iingat pa kami ng mabuti. Ilang araw rin ang lumipas bago gumaling ang bata. Pagbalik ng manggagamot, lumapit siya sa akin at ilang beses akong tinitigan. Hawakan mo ito lagi. May nakasunod sa iyo. Magmula noong nakita kita, hindi na siya umalis sa tabi mo. Mag-ingat ka, iho. Tumindig ang balahibo ko at kinabahan dahil sa narinig. Napakapit ako sa ibinigay niyang kwintas na hindi ko alam kung ano iyon. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumakbo ako sa lola ko at humingi ng tulong. Sinabi lang ng lola ko na lagi akong magdasal at dapat ay nakasuot palagi ang kwintas ko. Dala ng takot na baka madamay ako, ipinatingin na rin ako ng ama ko sa manggagamot. Binigyan ako ng ipinapahid sa katawan. Gaya ng napag-usapan, bumalik kami sa syudad hanggat hindi pa nanganganak ang ina ko at babalik sa probinsya pagkatapos ng panganganak at 1 buwan. Nagsilbing leksyon sa amin ang nangyari. Ang kapitbahay namin na dating hindi naniwala ay siya na ngayon ang lumalapit sa amin upang humingi pa ng kaalaman. Pagkatapos nga ng manganak ng ina ko at lumipas ang 1 buwan, bumalik kami sa probinsya. Natuto kami sa buhay na mayroon sa probinsya at sumunod sa mga sinabi ng iba, lalo na sa matatanda dahil hindi naman masama ang maniwala. Ipinakita sa amin ng karanasang ito ang pinagkaiba ng paninirahan sa syudad. Hi, ako nga pala si Jessa. 25 years old ako at kasama ko ang pamilya ko sa probinsya. 3 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Simple lang ang buhay namin dito, mapayapa at walang gulo. Pero lahat ng iyon ay nagbago nang may bagong lumipat sa amin. Simple lang ang baryo namin, hindi magulo at maraming naninirahan. Pero biglang nagbago ang lahat ng iyon sa isang iglap at ito ang kwento ko tungkol sa aming kapitbahay.
Jessa, gising na. Sigaw ni nanay mula sa baba. Agad akong bumangon dahil aalis sila ngayon papunta sa bukirin. Pagbaba ko, nakabihis na sila ni tatay habang ang mga kapatid ko ay natutulog pa. Ingatan mo ang mga kapatid mo, Jessa. Aalis na kami ni tatay mo. Mag-ingat kayo dito. Paalala ni nanay sa akin. Mag-ingat rin po kayo na itay. Pagkaalis nila, nilinis ko muna ang bahay para wala na akong gagawin mamaya. Pagkagising nila ni John at Mark, agad ko silang pinakain at pinaliguan. Hindi ko sila pinapalabas kapag umaga dahil mainit. Pagkatapos ko silang bihisan, hinugasan ko na ang mga pinggan. Nang wala na akong gagawin, tinawag ko sina John at Mark para manood ng TV. Hapon na nang makauwi si nanay. Balita ko, may bago daw tayong kapitbahay. Tanong sa akin ni nanay. Opo nay, kanina pa po sila dumating. Sagot ko naman. Mukhang mabait naman sila, pero nawiwirduhan ako sa kanila kasi may dala silang malalaking plastic bag. Siguro naman damit ang laman nun. Sumapit ang gabi at hindi ako makatulog dahil sa ingay. Pati sila ni nanay ay hindi rin makatulog. Madaling araw na at may tinatadad pa ang kapitbahay namin na sina Aling Rosing. Baka naman hindi pa sila kumain kaya may tinatadad pa. Sabi ni Papa habang pilit na natutulog. Hinahayaan na lang namin sila at natulog na kami. Kinabukasan, nakita kong may dalang plastic si Aling Rosing at ang kanyang asawa. Mabaho ang amoy nun kaya napatakip ako ng ilong. May balita sa baryo na may nawawalang bata sa kabilang baryo at sinasabi nila na baka aswang ang may kagagawan. Hindi ako naniniwala na may aswang dito sa baryo namin. Matagal na kaming naninirahan dito at wala pa akong naririnig na may aswang dito. Napansin ko rin ang dugo sa damit ng asawa ni Aling Rosing. Siguro naman may niluluto lang sila kaya may dugo pero parang sariwa pa ang dugo. Isinawalang bahala ko na lang iyon. Ngunit hanggang sa sumunod na gabi, paulit-ulit ang nangyayari. Pati ang mga kapitbahay namin ay nagrereklamo na dahil hindi daw sila makatulog sa ingay. Pero parang baliwala lang sa kanila ang reklamo ng mga kapitbahay namin dahil humingiti lang sila sa amin na tila ba inaasar kami. Kinabukasan ng umaga, nagising ako dahil sa sigawan sa labas. Dali-dali akong bumaba para tingnan ito. Wala kang patunay na kami ang kumuha sa apo mo, Rosa. Sabi ni Robert, ang asawa ni Aling Rosing. Alam kong ikaw at ang pamilya mo, Robert. Walang iba kundi kayo lang. Umiiyak na sigaw ni Aling Rosa. Tinalikuran lang siya nito habang nakangisi. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang mga pangyayari. Sunod-sunod ang pagwawala sa aming baryo at umabot iyon sa kabilang baryo. Nangangamoy na rin ang mga kapitbahay namin. Pati sila ni nanay at tatay, hindi na kami pinapalabas ng bahay. Tuwing umaalis sila, lagi kaming naglo-lock ng pinto. Nagising ako ng madaling araw dahil sa uhaw. Pagbaba ko, agad akong uminom ng tubig. Paakyat na sana ako nang makarinig ako ng iyak ng bata. Kaya dali-dali akong tumingin sa bintana. At doon, kinalabutan ako sa aking nakita. Dala ng mag-asawa ang isang sanggol na bata. May bahid din ng dugo ang kanilang damit. Nang makapasok sila sa bahay nila, narinig ko ang tunog ng pagtadtad nila. Dali-dali akong umakyat sa taas dahil hindi ko na kaya ang nakita at narinig ko. Kinabukasan, napatingin ako sa bahay nila ni Aling Rosing. Nakita ko pa silang nagkakape. Hindi halata sa mukha nila na may ginawa sila kagabi. Jessa, Tawag sa akin ni Kayla, ang anak ni Aling Rosa. Bakit? Anong kailangan mo? Tanong ko sa kanya. Alam kong nakita mo rin ang ginawa nila. Tama ba ako? Tiningnan ako nito. Tumango ako. Jessa, tulungan mo ako. Anak ni ate ang sanggol na kinuha nila kagabi. Umalis lang saglit si ate para kumuha ng gatas at pagbalik wala na ang sanggol. Datnan na lang niya na nakabukas ang bintana, hinawakan nito ang kamay ko. Tutulungan kita, Kayla. Umiti ako sa kanya. Nakausap ko na rin ang mga kapitbahay natin at pumayag sila sa plano ko. sa Biyernes natin susugurin ang bahay nila. Seryosong sagot niya. Tumango lang ako sa kanya. Sang-ayon ako sa plano mo, Kayla, sabi ko. Bukas aalis sila ni Mama at magpapaiwan ako dito. Pwede ba na sa inyo muna ako makitulog? Tanong niya sa akin. Naman, kakausapin ko muna sila ni tatay at nanay. Salamat, Jessa.
Walang anuman, Kayla. Punta ka na lang dito bukas ng umaga. Nagpaalam na si Kayla sa akin pagkatapos naming mag-usap. Kinabukasan, hapon na nang makapunta si Kayla sa amin. Pumayag na rin si nanay at tatay na dito siya matulog. Kinausap din ni Kayla si tatay tungkol sa plano niya. Kahit labag sa loob ni tatay, pumayag pa rin siya. Wala ring magawa si nanay dahil natatakot na rin siya sa kapitbahay namin. Biyernes na bukas at sasama sa amin si tatay. Habang naghahapunan kami, narinig namin na may tinatadtad sila ni Aling Rosing. Nagkatinginan kami at tumango si tatay sa amin bilang hudyat na sumilip kami sa bintana ni Aling Rosing. Dahan-dahan kaming naglakad ni Kayla papunta sa bahay nila. Pagdating namin sa bintana, agad kaming sumilip doon. Nanlaki ang mata ko sa nakita. May pinapakuluan sila sa malaking kawali at doon inilagay ang laman ng tao. Mayroon ding nakalagay sa lamesa na bagong patay na tao. Hindi ko nakayanan ang nakita ko kaya umuwi na kami ni Kayla. Nakakadiri sila, hindi ko mapigilang sabi. Tahimik lang si Kayla nang umuwi kami, mukhang malalim ang iniisip niya. Kinabukasan ng gabi, nakahanda na kaming sumalakay. Nakaredy na rin ang mga dadalhin namin. Nakapalibot na ang mga kapitbahay namin sa bahay ni Aling Rosing. Hindi nila kami nakikita dahil nasa madilim na bahagi kami. Umalis ang mag-asawa kaya napasok namin ang bahay nila. Maraming nakabitin sa bahay nila ng mga katawan ng bata. May mga nakalagay din sa plastik na inuod na. Mabaho ang bahay nila kaya napatakip ako ng ilong. Nakarinig kami ng yabag kaya dali-dali kaming nagtagong ni Kayla. May panibagong dala sila na plastik at sobrang baho nito. Siguro 2 araw na patay ito. Pagkalabas namin ni Kayla, agad naming sininyasan ang mga kapitbahay na sumugod. Nagsitanguan ang mga ito at agad sinugod ang bahay nila. May dala silang mga apoy at itak. Nagsisigaw sila. Nagbago rin ang anyo nila ni Aling Rosing at ang kanyang pamilya, parang hindi ko sila nakilala dahil sa kanilang anyo. Mataas ang kanilang mga kuko, pula ang kanilang mga mata, may pakpak at nakatayo ang buhok nila. Matalim ang kanilang tingin. Umabot hanggang umaga ang laban. Wala nang buhay si Aling Rosing at ang kanyang pamilya. May nasugatan din, ngunit hindi ganoon kalalim. Nang matapos ang pangyayari na iyon, naging mapayapa na ulit ang aming baryo. At dito nagtatapos ang aking kwento tungkol sa aming kapitbahay. Hi, tawagin niyo na lang ako sa pangalan na Alex. Gusto kong ibahagi sa inyo ang aking kwento. Meron akong crush, tawagin niyo na lang siya sa pangalan na Nico. Si Nico ay ang president namin sa eskwelahan. Matalino, matangkad at hinahangaan ng mga kababaihan. Bukod sa gwapo siya, sila rin ang may-ari ng eskwelahang ito na pinapasukan ko. Wait, te, natapos mo na ba yung pinapagawa ni Pre sa'yo? Tanong ni Ruby, ang best friend ko. Te, kanina ko pa pinasa. Ang gwapo nga niya, kinikilig na sabi ko. Nahihibang ka na talaga sa kanya. Umiiling na sabi ni Ruby. Nandito kami ngayon sa hallway papuntang cafeteria para kumain. Basta, akin lang si Nico, sabi ko. Pagdating namin sa cafeteria, agad kaming umorder ng tinola na manok dahil sobrang sarap talaga. Napapansin mo ba minsan na parang hugis kamay yung panahog nila sa tinola? Tanong ni Ruby. Minsan, pero hindi ko na pinapansin yun. Baka naman namamalikmata ka, sagot ko. Hindi. Parang may mali dito. Sabi ni Ruby. Ganito palagi si Ruby, lahat pinagsususpetsahan niya at lahat ng kanyang pinagsususpetsahan ay totoo. Kakapanood mo ng horror movie, Ruby, tumawa ako. Pagkatapos naming kumain, dumiretso na kami sa classroom dahil paparating na si Sir. Hapon na at nagliligpit na kami ng aming gamit, ready nang umalis. Pagkatapos magligpit, sabay na kaming umalis ni Ruby. Hindi ko tuloy nakita si Nico dahil maaga siyang umalis. Ingat ka. Bumeso sa akin si Ruby bago umalis. Tinanaw ko muna siya hanggang sa mawala siya sa aking paningin. Habang naglalakad, napansin ko si Nico na patungo sa kagubatan. Susundan ko sana siya kaso naalala ko ang sinabi ni Mama na umuwi ng maaga. Tatawagin ko pa sana si Nico kaso kumaripas siya ng takbo, kaya umalis na rin ako.
Magandang gabi po, na itay. Nagmano ako sa kanila bago umupo at kumain. Kumusta ang school, Ana? Tanong ni Papa. Okay lang naman po, Pa. Tandaan mo, na wag kang lalabas paggabi, ha? Tignan mo kanina, may nawawala na naman dito sa baryo natin. Tapos ang sabi-sabi pa naman na ang pamilya ng Reyes ang dahilan kaya may nawawala. Umiiling na sabi ni Mama. Nako, Nay, wag po kayo maniwala dyan, chismis lang po yan. Wala pong katotohanan yan. Mali po ang iniisip nila sa pamilya ng Reyes, mababait po sila, sabi ko. Nako, basta mag-ingat ka na lang. Sabi ni Mama. Tumango na lang ako at pagkatapos kumain, dumiretso na ako sa kwarto at nagbihis bago matulog. Kinabukasan, pagkagising ko, agad akong naligo at nag-ayos. Pagkatapos, bumaba ako at naabutan ko si inay na naghahanda ng pagkain. Umupo na ako at nagsimulang kumain. Alis na po ako, na itay, paalam ko sa kanila bago umalis. Pagdating ko sa school, kasabay ko si Pres sa paglalakad. Ngunit nakakagulat na may bahid na kulay pula ang kanyang uniform. Para siyang may dugo. Pres, ano yang nasa uniform mo? Tanong ko habang tinuturo ang pula sa kanyang damit. Humarap siya sa akin at namumula ang kanyang mga mata, ngunit nawalan din agad. Ah, ito ba? Ketchup lang to. Sabi niya, agad na umiwas ng tingin. Hindi ako kumbinsido sa sinabi niya dahil halatang sariwa pa ang pula sa kanyang damit. Ayaw kong pag-isipan ng masama si Pres, kaya kinalimutan ko na lang iyon sa aking isipan. Walang kaibigan si Nico dahil iwas talaga siya sa tao, pero may lumalapit namang mga kababaihan sa kanya. Ngunit meron talagang iwas sa kanya dahil sa mga sabi-sabi na isa siyang aswang at ang pamilyang nila. Araw-araw, sila ang chismis sa baryo dahil laging may nawawala sa amin na bata o di kaya naman ay mga buntis. Lunchtime. Nasa cafeteria na kami ni Ruby. Habang nag-order ako, napansin ko rin ang pula sa damit ni ating Susan ngayon, para din siyang may dugo. Sa bagay, kusinera siya, kaya maaaring may dugo at dumi sa damit niya. Te, ayaw kong kainin yan. Nandidiring sabi ni Ruby sabay turo sa pagkain. Ruby, ano yan? Mataba yan? Para bang mata ng tao, nanginginig ang kamay ko na nakaturo sa pagkain. May mali dito, at yun ang kailangan nating alamin. Seryosong sabi ni Ruby. Tumango ako sa kanya. Lumabas kami ni Ruby at bumili ng banana Q at soft drinks. Alex, pwede sa inyo muna ako. Aalis kasi sila nanay at tatay. Wala akong kasama sa bahay. Naman, pwedeng-pwede ka dun, sagot ko. Pagkatapos naming kumain, bumalik kami sa eskwelahan. May naisip akong plano. Bukas, pupunta tayo sa cafeteria at sasabihin natin kay Aling Susan na gusto nating tumulong sa kanya para malaman natin kung tama ba ang hinala natin. Ano, game ka ba? Tanong ni Ruby na nakataas ang kilay. Tumango ako sa kanya. Hapon na at pumunta kami sa bahay nila Ruby para kunin ang gamit niya. Pagdating namin doon, wala ng tao dahil maagang umalis ang inay at itay niya. Nang makuha ang kailangan namin, umalis na kami agad at pumara ng tricycle. Habang nakasakay kami, napansin ko ang parehong lalaki na nakita ko kahapon na papuntang kagubatan. Kung hindi ako nagkakamali, si Nico iyon. Ano kaya ang ginagawa niya sa gubat? Pagdating namin sa bahay, seryosong nag-uusap sila nanay at tatay. Magandang gabi po, na itay. Dito muna daw po si Ruby sa atin dahil aalis daw po yung inay at itay niya, sabi ko habang nagmamano ako sa kanila. Hello po, magandang gabi. Umiti si Ruby at nagmano rin. Umakyat ako sa taas at inilagay ang gamit ni Ruby. Pagkatapos naming maghapunan, agad kaming umakyat ni Ruby sa kwarto at natulog. Kinaumagahan, maaga kaming nagising ni Ruby at naghanda para maligo. Pagkatapos naming maligo, bumaba na kami para kumain. Pagkatapos naming kumain, agad kaming umalis. Buti na lang talaga at hindi mahirap kausapin si Aling Susan. Tignan mo, nakapasok tayo agad. Umisi si Ruby. Napapayag na namin si Aling Susan na tulungan siya sa cafeteria sa pagluto at ngayon ay magsisimula na kami. Mga bata, huwag niyong bubuksan ang kabinet na to, ha? Paalala ni Aling Susan. Sabay kaming tumango ni Ruby. Aalis na ngayon si Aling Susan dahil may bibilhin daw siya.
Nang masiguro naming nakaalis na siya, agad naming nilock ang pinto at lumapit sa kabinet. Dahan-dahan naming binuksan ito at tumambad sa amin ang mga katawan ng tao at magkahiwalay ang iba't ibang bahagi nito. Meron pang mga sariwa, parang bagong katay pa. Hindi ko nakayanan ang nakita ko kaya nasuka ako. Simula nang makita ko ang mga laman ng tao, lalong lumakas ang hinala ko na si Aling Susan ang dahilan kaya maraming nawawala sa baryo namin. Gabi na at hindi pa rin kami umuwi ni Ruby. Nandito pa rin kami sa eskwelahan, binabantayan ang kilos ni Aling Susan na may dalang dalawang malalaking plastik. Hindi na ako magtataka kung tao ang laman ng mga plastik. Pumasok siya sa loob ng kusina at sinimulang tadtarin ang katawan ng tao. Kinuha ni Ruby ang kanyang cellphone at sinimulan itong videohan. Nakakadiri at nakakasuka ang kanyang ginagawa. Sunod niyang inilabas ang isang pamilyar na tao. Isa siguro siya sa mga classmate namin pero hindi ko maalala. Wala siyang awa na tinadtad ang katawan. Hindi ko na nakayanan ang nakita ko kaya napagpasyahan naming umuwi. Baka hinahanap na rin kami ni nanay at tatay. Habang naglalakad, wala kaming imik ni Ruby. Nang makarating kami sa bahay, agad kaming kumain. Natulog na sila nanay at tatay, kaya pagkatapos naming kumain, dumiretso na kami sa kwarto at natulog. Kinabukasan, nabalitaan namin ni Ruby na patay na si Aling Susan. Para kaming nabunutan ng tinik dahil sa balitang iyon dahil matitigil na sana ang mga nawawala dito sa amin. Ngunit mali pala kami nang iniisip. Sa mga sumunod na araw, naulit-ulit ang nangyari. Hindi kami pinapasok sa eskwelahan dahil sa mga nangyayari sa baryo namin kaya pansamantala kaming naka-online class. Hanggang sa hindi malalaman kung sino ang dahilan ng pagkamawala ng mga tao dito sa baryo namin, hindi pa kami pwedeng pumasok sa eskwelahan. Sa mga sumunod na araw, ganun pa rin ang nangyayari. Lagi nilang pinupuntirya ang mga buntis dahil naaakit sila sa bango. Kahapon, nabalitaan namin na namatay ang anak ni Aling Salome dahil sumugod daw ang aswang. Lagi kaming nasa bahay ni Ruby dahil hindi kami pinapalabas ni nanay at tatay. Hay, miss ko natulog si Nico, nakangusong sabi ko habang nakatingin sa labas ng bintana. Baliw ka na sa Nico mo na iyan. Hindi ka pa rin ba naniniwala sa kapitbahay natin na aswang si Nico mo? Tanong ni Ruby. Hindi ako naniniwala pero pag nakita kong aswang si Nico, maniniwala na ako. Binuksan ko na lang ang messenger ko at nag-chat kay Nico. Hello Nico, kumusta ka na? Chat ko sa kanya. Nagsin ito at may sinend na larawan. Agad kong tinignan ang mga larawan at nanlaki ang mata ko sa nakita. Ang unang larawan ay si Nico na may hawak na kutsilyo at puno ng dugo. Ang ikalawang larawan ay puno ng dugo ang kanyang mukha habang may kinakain na kamay ng tao. Ang ikatlong larawan naman ay si Nico pa rin, ngunit mukhang stolen, may pakpak siya at mapupula ang mata. Nabitawan ko ang cellphone ko sa sobrang takot, kaya kinuha ito ni Ruby at tinignan. Nanlaki rin ang mata niya. Sana mali yung nakita ko. Sana hindi si Nico yan, sabi ni Ruby nanginginig. Hindi yan si Nico, sagot ko. Hindi na ako nag-reply kay Nico. Kinabukasan, napagdesisyonan namin ni Ruby na pumunta mamayang gabi sa bahay nila Nico para matyagan. Hinanda ko na rin ang lahat ng gagamitin namin mamaya. Gusto kong malaman kung totoo ba na aswang siya at kung totoo ang mga sinend niyang larawan. Hapon na at naghahanda na kami ni Ruby para mamayang gabi. Habang naghahanda kami, narinig namin ang sigaw ni Mama. Ang tatay mo, inatake sa puso. Umiiyak na sabi ni nanay. Agad kaming humingi ng tulong sa kapitbahay at dinala si Papa sa hospital. Hindi natuloy ang balak namin kanina dahil kailangan naming bantayan si Papa sa hospital. Habang binabantayan ni nanay si tatay, lumabas muna kami sa kwarto at umupo sa labas. Ang sabi ni Mama, inatake si Papa dahil nakita niya ang aswang. Habang nakaupo, nakita ko si Nico na may dalang malaking plastik, kaya kinalabit ko si Ruby at tinuro si Nico. Agad kaming tumango at sinundan siya. Ano kaya ang ginagawa niya sa hospital? Bumaba siya at nagtungo sa morgue. Nagtago kami sa lugar kung saan hindi kami makikita. Ilang minuto lang, lumabas siya na may panibagong dalang plastik. Hindi na ako magtataka kung tao ang laman nun dahil mga patay na tao naman ang pinapasok sa morgue. Alam kong mabait si Nico, hindi niya magagawang kumain ng tao o pumatay.
Biglang huminto ang isang sasakyan sa tapat ni Nico at bumaba roon ang kanyang tatay na pula ang mga mata at nanlilisik. Ruby, pwede mo ba akong samahan bukas? Kakausapin ko si Nico. Gusto kong malinawan, Ruby. Gusto kong marinig mula sa kanya na mali sila at hindi siya aswang, umiiyak kong sabi. Sige, basta sa umaga mo siya kakausapin. Susunduin pa natin ang ate mo. Sabi ni Ruby. Tumango ako sa kanya. Susunduin namin si ate bukas ng tanghali. O, saan kayo galing? Kanina pa kayo hinahanap ng tatay mo. Sabi ni nanay. Ah, dyan lang po kami sa labas, nagpapahangin. Ito, kumain na kayo. At saka, ang sabi ng doktor, makakalabas na tayo bukas. Babayaran ko na rin ang hospital bills natin. Bigla akong napatingin kay nanay. Po, saan po galing ang pera na pinangbayad nyo? Takang tanong ko. Pumunta kanina dito si Nico habang nasa baba kayo. Binisita niya ang tatay mo at binigyan niya ako ng pera para ipambayad ko. Sagot ni nanay. Nagkatinginan kami ni Ruby. Pipo, pero nakita namin si Nico kanina sa baba, umiling si nanay. May kambal si Nico at ang nakita ninyo kanina ay ang panganay na kambal ni Nico, si Nicolas. Sobrang magkahawig ang dalawang bata, ay hindi mo malalaman kung sino si Nico at Nicolas. Paliwanag ni nanay. Nanlaki ang mata ko. May kapatid si Nico. Siguro nagtataka kayo kung bakit ko alam ito. Sabi ni nanay. Sabay kaming tumango ni Ruby. Dati akong naninilbihan sa pamilyang Reyes. Simula nang tumunto ako ng high school, doon na ako nagtrabaho hanggang sa ipinanganak ang kambal. Ako ang nag-alaga sa magkapatid na iyon. Batagal ko nang alam na sila ang dahilan kung bakit maraming nawawala dito sa baryo natin. Lumapit siya kay tatay at inayos ang kumot. Halos magkahawig ang dalawang bata kahit sa panangatawan at mukha. May peklat si Nicolas sa bandang leg habang si Nico naman ay wala. Bakit po kayo umalis sa kanila, nanay? Tanong ko. Umalis ako sa kanila nung malaman kong buntis ako. Isang buwan ko nang pinagbubuntis ang ate mo noon at hindi ako napaalam sa kanila na aalis ako. Kinabukasan, ginising ko si Ruby dahil aalis na kami para makipagkita kay Nico. Nag-text na ako kahapon sa kanya upang mag-set ng meeting. Pagdating namin sa lugar kung saan kami magkikita, umupo muna kami ni Ruby dahil wala pa si Nico. Sigurado ka ba nakakausapin mo si Nico? Tanong ni Ruby. Tumango ako. Kakausapin ko siya. Gusto kong malinaw, Ruby. Ilang minuto lang ay dumating na si Nico. Lumayo muna si Ruby dahil mag-uusap kami. Nico, may tanong lang sana ako sa iyo, kinakabahan kong sabi. Sige, ano ba yan? Totoo ba na ang pamilya ninyo ay mga aswang, Nico? Iniisip ko na sasabihin niyang hindi, pero nagkamali ako. Totoo ang mga naririnig mo. Tama ka, isa kaming aswang na kumakain ng tao. Sagot niya. Dahan-dahan akong umiiling. Kung wala ka nang sasabihin, aalis na ako. Hindi pa ako nakakatugon, ngunit umalis na siya. Hanggang sa makauwi kami, tulala pa rin ako. Hindi ko matanggap na ang crush ko ay isang aswang. Nakuha na rin namin si ate kaninang tanghali. Sumapit na ang gabi at nasa kwarto na kami ni Ruby at si ate. Malaki ang kama ko kaya kasya kaming tatlo. Nagising ako ng madaling araw dahil sa sigaw ni ate. Tinuro nito ang bintana. Doon, nakita ko si Nicolas na pula ang mga mata, mahaba ang dila, at may pakpak na nakatingin sa tiyan ni ate habang nakadila. Ngunit umalis din siya agad nang makita ang dala ni nanay na asin at bawang. Okay ka lang ba, Joyce? Nag-aalalang tanong ni nanay kay ate. Marahang tumango si ate at bumalik sa pagkakahiga. Matulog na kayong tatlo. Kami na ng nanay ninyo ang bahala, pag bumalik ulit ang aswang na yan. Seryosong tugon ni tatay. Kinabukasan, maagang umalis si nanay at tatay papuntang bayan, kaya kaming tatlo na lang ang naiwan. Umaga pa lang, busy na ang mga kapitbahay sa paghahanda para bukas. Balak nilang sumugod sa bahay ng mga Reyes. Kahit kami sa bahay ay busy rin sa paghahanda para bukas. Hapon na nang makauwi si nanay at tatay mula sa bayan. Inihanda na nila ang mga kakailanganin para bukas. Natatakot ako sa paparating na bukas, hindi pa ako handa. Pagdating ng gabi, nag-text ako kay Nico na magkikita kami bukas ng gabi. Pumayag naman siya.
Nasa labas kami ni Ruby habang sila nanay naman ay nagluluto para sa hapunan. Okay ka lang ba? Tanong ni Ruby. Hindi ko alam, Ruby. Natatakot ako. Hindi pa ako handa, umiiyak kong sabi. Ako rin, hindi pa ako handa. Natatakot rin ako, pero kailangan natin magpakatatag. Sagot niya. Tumango ako kay Ruby at niyakap siya. Tinawag na kami ni nanay para kumain, kaya pumasok na kami ni Ruby. Pagkatapos namin kumain, dumiretso na kami sa kwarto at natulog. Pagdating ng araw ng Biyernes, umaga pa lang, kinakabahan na ako. Nabalitaan namin na nawawala ang anak ni Aling Bibe. Nawala lang daw kagabi habang bumibili, kaya labis ang galit ni Aling Bibe sa pamilyang Reyes. Kahit maaga pa, inihanda na nila ang kanilang mga itak at ang mga dadalhin para mamaya. Alas 5 pa lang ng hapon, naghapunan na kami dahil alas 6 aalis kami papunta sa bahay ng mga Reyes. Sumapit ang alas 6 ng gabi, nakahanda na ang mga kapitbahay namin sa labas ng bahay. Mag-iingat kayo, Nestor. Yumakap si nanay kay tatay. Kayo rin, mag-iingat kayo rito. Hinalikan ni tatay si nanay sa noo. Yumakap rin ako kay nanay, ate at Ruby. Patungo na kami sa bahay ng mga Reyes. Pagdating namin, nagpaalam ako kay tatay na ihi. Mag-ingat ka. Sabi ni tatay. Opo, tay, sagot ko, yumakap muna ako sa kanya bago umalis. Naglakad ako hanggang sa makita ko si Nico na naghihintay sa akin. Nico, tawag ko sa kanya at lumapit. Bigla siyang yumakap sa akin at umiyak. Kahit 1 minuto lang, hayaan mong yakapin kita. Humiwalay siya sa akin at may kinuha sa kanyang bulsa. Anong gagawin ko dyan sa kutsilyo, Nico? Tanong ko habang ipinapahawak niya sa akin ang kutsilyo at itinutok sa kanyang puso. Umiti siya sa akin. Gawin mo na, isaksak mo na. Umiiling ako habang hinawakan niya ang kamay ko at idiniin sa kanyang dibdib hanggang sa dumugo ito. Mahal kita. Bago siya malagutan ng hininga, hinawakan niya ang aking pisngi. Nico, hinawakan ko ang kamay niya at inilagay sa aking pisngi. Tumayo ako bago ako umalis at iniwan si Nico. Hinalikan ko muna ang kanyang noo at umalis na. Pagbalik ko kay tatay, nadatnan kong wala ng buhay ang pamilyang Reyes. Nakahandusay sila sa lupa at naliligo sa sariling dugo. Simula ng araw na iyon, payapa na ang aming baryo. Wala nang nawawala, wala nang napapatay at naibalik na rin ang anak ni Aling Bibe.